Naranasan nyo na ba na nagpalipad kayo ng Mini 3? Tapos ilang minuto na nagpalipad kayo, tapos pag landing ng drone nyo, pag uwi nyo ng bahay, pagkalamig ng battery, chinarge nyo, pero ganito yung nangyari. Nagbiblink na lang, ayaw mag-charge, tapos yung pang-apat na LED, yun na lang ang nagbiblink. Indication na ayaw mag-charge ng battery. So ito yung ginawa ko para masolusyonan yung ayaw mag-charge ng battery. So ito, buksan na natin ang battery ng DJI Mini 3. So pag magbubukas kayo ng battery ng DJI Mini 3, ang gamitin nyo, plastic ganito, plastic na pry tools ang gamitin nyo, hindi yung metal. Baka kasi matusok yung battery, aapoy yan sigurado, magkakaroon ng damage yung battery. So ito, umpisa na natin. Ang pagbaklas niyan dito sa gilid, yan dito, tapos kabilaan, umpisa na natin ang pagbaklas sa battery ng DJI Mini 3. Iyon. So ayan, madali lang, pero ayan o, nasira yung dalawang lock, pero di bali, basta eto, marami pa naman lock yan eh. Apat dito, apat na lock dyan, tapos dalawa dito, apat din dito, pero nasira yung dalawa, tapos may isa dito sa gitna sa likod. So ayan ang battery ng DJI Mini 3. Ito mismo ang itsura ng battery ng DJI Mini 3 sa loob. Tapos ayan, tandaan nyo yung sticker na to ah. Yung sticker na yan, yung bilog na logo ng DJI, pag color white yan, ibig sabihin hindi yan water damage. Pag kulay pula yan, ibig sabihin water damage yan. Maaaring nabasa ng ulan, or nababad sa tubig, or nalaglag sa dagat. Ayan o, diba? Color white yung logo. Pag kulay puti pa yan, ibig sabihin hindi yan nabasa. Kasi pag water damage ang drone or ang battery, nagkukulay pula yan. So ngayon, bakit binuksan ko? Kasi ayaw niya mag-charge. So ito ha, tingnan nyo, pag ilagay ko sa charging hub, ayun, nag-blink. Ayun, diba? Ayaw niya mag-charge. Pag tiningnan nyo kasi dun sa website ng DJI, ang sinasabi dun, napakababa ng temperature ng battery. So ang ginawa ko, binilad ko na yan, ganun pa rin. Hiniter ko, ganun pa rin. So ang isa sa mga nakita kong problema, isa sa mga nakita kong error ng battery na to, pagkabukas ko ng battery, napansin ko kaagad yung wire ng temperature sensor, putol siya. Ayan o, tanggal yung isa. Kaya pala laging kasi sa website ng DJI, pag nag-blink yung ika-apat na LED, ang ibig sabihin yan, parang sobrang baba ng temperature ng battery. Kasi yun pala, hindi naman gumagana yung sensor, yung temperature sensor ng BMS. So ito, natanggal ko na yung battery yan mismo. So yan yung pinakadikit ng battery. Tapos yung naputol na wire nandito. Napaka-importante ng temperature sensor, kaya pag putol yung wire niyan, yung BMS niya hindi gagana or hindi magcha-charge. Kasi hindi ma-detect nung board yung temperature sensor. Ayan o, putol yung isa. So ayan, nahinang ko na yung wire ng temperature sensor. Subukan nating i-charge kung mag-charge na yung battery. So ito, subukan natin. Kasi kanina, 'di ba? Nakita nyo, nagbi-blink lang siya. Hindi ko pa ikinabit yung yun.
Try natin kung mag-charge na ng tuloy-tuloy. Ayun. Ayun, good na. Ayan oh. Nag-charge na siya, hindi na siya nagbi-blink dito sa ika-4. So ibig sabihin, pag meron kayong battery na ganun yung issue na nagbi-blink yung ika-4, kahit anong charge nyo ayaw mag-charge, kahit binilad nyo na, kahit hiniter nyo na ganun pa rin, etong ika-4 lang yung nagbi-blink, ibig sabihin baka putol lang yung temperature sensor dun sa may BMS, yung nakadikit dun sa battery. So ibig sabihin, ganun lang pala ang sira ng battery pag ganun na nagbi-blink ang charger. So ayan oh, working na. Nagcha-charge na yung battery natin oh. So ibig sabihin, pag ganun pala na nagbi-blink yung ika-4 na LED dito sa charging hub, kahit chinarge nyo na buong magdamag, ganun pa rin, nagbi-blink pa rin yung ika-4 na LED. Tapos kahit binilad nyo na, tapos ginamitan nyo na mas mataas na wattage na charger, ganun pa rin nagbi-blink yung ika-4. Ibig sabihin, putol lang pala yung temperature sensor, yung wire. So ito kung makikita nyo, ayan, ito na yung nirepair kong battery ng DJI Mini 3. So ayan, ito na yung battery ng DJI Mini 3. Ikabit ko na, yan yung serial number para makita nyo na talagang ito yung nirepair nating battery. So yan, ikabit ko. Hindi ko na muna i-lock ng maayos. Kumbaga, susubukan natin dito sa DJI Mini 3 kung may pagbabago ba sa performance ng battery. Ayan, hindi pa yan nakalock. Ayan o. So, hindi natin ikakat yung video pag salpak natin ng battery tapos pag take off. So yan Ayan. Salpak natin tapos check. Ayun, full charge. I-on na natin. Ayan. Check natin kung working yung battery. Ayun, tumunog na. Good. So hintayin na lang natin na mag-connect dito sa application dito sa DJI Fly app. Ayun. Okay na. So yan. Ayun. Start screen record natin. So yan yung battery. Ayan o, 99% yung battery. Tapos hintayin natin na mag-connect dito. So ayun o, 99%. So yan, hindi natin kinakat yung video para makita nyo na yung nirepair nating battery, yun ang sinalpak natin dito sa DJI Mini 3. So ayan, lipat tayo ng pwesto pero hindi natin iaalis dito sa video natin yung Mini 3 para legit talaga na ito yung ginagamit nating battery, yung nirepair natin. So yan walang SD card yan, naka screen record lang tayo. So yan, i-take off ko na. So yan, usog lang tayo ng konti. Tapos ayun, yung camera natin. Check ko muna yung yun, auto RTH altitude, bawasan ko. Kahit yun, 30 meters. Max altitude 100 meters. Advanced safety settings, ayun, naka RTH. Tapos check natin yung battery battery, yun, battery info. Ayun 118 battery cycle count. Isipin nyo yan, isang taon naka 118 cycle na siya. So yun, balik tayo, tapos take off. Okay, start tayo. Take off. Yun. Home point updated. Asa na yun? Good. So baba natin ng konti. Ayun. Ganda talaga ng ng DJI Mini 3. The best talaga, solid. Yung battery niya, eto 99%. Subukan natin paliparin. So yung video dito sa cellphone ko,
Tapos yung sa screen record, i-overlay ko na lang para makita natin lahat. Ayan ha. Abante tayo. 97%. Dito lang naman tayo magpapalipad eh. %, yung battery. Tapos sakto ano, mauurasan natin dito yung battery kung gaano pa siya katagal malubat. Tapos sa ngayon hindi ko siya pwedeng palayuin kasi kaka-repair pa lang ng battery. Oobserbahan natin kung walang pagbabago sa performance ng battery ng drone natin. Kasi pag bagong repair, hindi yan pwedeng palayuin kasi baka biglang mag-drop yung battery percentage. Yun ang aalamin natin ngayon. Di pa natin alam kung 100% successful yung repair natin hanggat hindi natin to napapalubat. So isagad natin kahit 10% yung tira. Yun, alas 5 na. Tumunog na yung sirena dito. Ayan. Check natin ulit. Medyo ilapit lang natin ng konti dito sa ano, cellphone natin. Ayan o. Ito yung gamit ko na ano, na cellphone. iPhone 6 Plus. Pang ano lang naman yan, pang video ko. Wala nang ano yan, kumbaga outdated na, kalumaan na yan. Pero ginagamit ko na lang siya pang video. Tapos yung bag dito sa likod ko, ito, yung bag ng DJI Neo. So ayan, 92% yung battery. Tagal ng sirena huminto ah. Ayun. %91 yung battery. Masusubukan natin dito. Ilipat ko yung ano, yung camera kasi nandito na siya sa side na yan, no. Dito tayo. Angat ko ng konti. Yan. 90% yung battery. Tingnan natin yung ano, battery info dito sa right side sa tatlong tuldok. Balik natin para hindi shortcut. Balik natin dito sa tatlong tuldok sa right side sa taas. Press nyo yan. Tapos hanapin nyo lang ang safety. Ito sa taas, safety. Tapos hanapin naman natin dito ang battery info. Ayan o, battery info. Press. Yun, 7.95 volts. Tapos yung, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung battery temperature 38.1 degrees Celsius. Kaya ayaw niya mag-charge kasi yung battery temperature, naputol yung wire, hindi niya ma-detect yung temperature ng battery. Kaya ayaw niya mag-charge kasi napaka-importante ng battery temperature sensor sa battery ng mga drone. Kaya pag naputol yung wire, hindi talaga siya mag-charge. Siya yung nagdidikta kung gaano nakainit o kalamig yung battery. So tungkol sa battery tayo ngayon, battery ng mga drone, lalo na sa DJI drone. Yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. 86% yung battery. So bakit nga ba napakahalaga ng battery temperature sensor sa battery ng mga DJI drone? May ano kasi siya eh, kumbaga smart BMS. Hindi siya katulad ng natural na BMS. May ano siya eh, kumbaga kaya 'di ba minsan makikita nyo may kailangan natin mag-update ng firmware ng battery ng mga DJI drone natin, katulad nito sa DJI Mini 3. %84 yung battery. Kahit pa paano matagal pa rin malubat, ano? Isang taon na yan. Pero tingnan nyo, walang pagbabago. Parang ganun pa rin eh. Hindi ko lang sure pero para sa akin. Kasi ako talaga yung gumagamit eh. Ano pa rin, talagang maganda pa rin yung quality
ng battery. Dito tayo. %82 yung battery. Try ko mag sports mode. Gusto ko kasi makita kung ano kung malaki ba yung mababawas sa battery. Pag naka sports mode kasi talagang makonsumo yan sa battery, pero tingnan natin kung normal pa rin. Kasi syempre bagong repair yung battery. Obstacle Kailangan natin sensing subukan. unavailable. Yung Fly with talagang caution. walang magiging problema. Pag naka sports mode, dito lang tayo sa may gitna. Yung speed ay ayun 15.3 15.4 meters per second. Ayun na, may tumatawag pa. %78, ayun 77%. Ano pa lang sport mode, ano, nasa 15 meters per second, 15.6 yata. Palubat lang natin yung battery hanggang sa malaman natin kung ilan yung pinaka flight time sa ganitong battery. Isipin nyo ano na yan, isang taon at 118 cycle na yung battery. Pa-hover lang natin. Ayan, tingnan nyo. 74% yung battery. Para sa akin, parang wala pa rin pagbabago yung yung battery sa loob ng isang taon. 73%. Ayan, no? 18 minutes and 36 seconds until forced landing. Diba? 21 minutes and 28 seconds until battery depleted. Ganun pa rin, napakaganda pa rin. So alam niyo yung yung ginagawa ko diyan. Kaya siguro tumagal yung battery ng mga drone ko dahil pagka-landing ng drone ko, kahit alin na battery ng drone ko diyan, pag ginamit ko na siya, kumbaga pinapalamig ko muna yung battery. Hinihintay ko muna na lumamig yung battery bago ko i-charge. Yan ang isa sa mga ginagawa ko. Hindi ko siya sinasanay na halimbawa medyo mainit pa yung battery, i-charge ko agad. Mali yun. Kasi kumbaga mabilis yun makasira ng battery. Yun ang dahilan kung bakit nagbo-bloated yung battery. So kailangan yung kumbaga ipahinga ang battery ng mga drone nyo pag galing sa sa lipad yung drone nyo. Yung kakalobat pa lang, kakagamit nyo pa lang sa drone nyo, dapat hintayin yung mga 1 oras o minsan nga, ako ang ginagawa ko mas mga 2 oras. Pag malamig na yung battery, doon ko siya i-charge. Isipin nyo, sa 1 taon, hindi man lang lumobo yung battery. Kaya isa yan sa mga dapat tandaan pag nagpapalipad kayo ng drone. Pagkalobat ng battery, wag niyo munang i-charge. Hintayin yung lumamig. Tapos pag malamig na, i-charge niyo na para kumbaga mas safety yung battery pag ganun. Pero kung pagkalipad ng drone, pagkalobat, halos ilang minuto lang yung i-charge nyo kagad yung battery nyo, wala na. Kumbaga yun ang magiging cause kung bakit madaling masira yung mga battery ng drone nyo. Mag-bloated ka agad yan. Tapos isa pa sa sa mga kailangan nyong iwasan, wag nyo nang patagalin. Kung halimbawa nakapagpahinga na yung battery ng mahigit 1 oras, malamig na siya, i-charge nyo na. Wag nyo nang hintayin na halimbawa umabot pa ng isang araw, 1 linggo, 1 buwan bago nyo i-charge. Kasi ang mangyayari niyan, madidrain yung battery. Isa rin yan sa magiging cause kung bakit nagbo-bloated yung battery or madaling masira. Hindi pwedeng full charge, hindi rin pwedeng drain yung battery, kasi yan ang isa sa mga rason kung bakit nasisira yung mga battery ng drone nyo.
May tamang pag-discharge ng battery, may tamang pag-charge, at may tamang pag-stack ng battery nyo. Halimbawa, di nyo gagamitin, 65% yung battery dapat pwede nyo siyang stack kahit 1 linggo o 2 linggo. Pero wag nyong stack na drain. Halimbawa, 1 bar na lang, tapos in-stack nyo pa mag 1 buwan o 2 linggo, ganyan. Masisira yung battery nyo. Delikado yan. So, dapat pag mag-stack kayo ng battery, dapat mga 65%. Pwede na yun i-stack 1 linggo or 2 linggo. Ayan, napakaganda pa rin ang DJI Mini 3 natin. 62% yung battery, ganun pa rin. So yan, subukan lang natin medyo palayuin natin yung DJI Mini 3 sa punto na to. So yan, subukan natin. Naka-screen record naman tayo. %, yung battery, yan 59%. Hintayin natin hanggang sa malubat yung battery talaga. Pa-activate natin yung auto return. Stop muna tayo dito. Yun, check. 70, yun 80 meters. Yan 81, 82. Check natin kung aabot. So yan, 55% yung battery. Medyo maganda lang tayo. Kumbaga palayuin lang natin ng konti yung drone natin galing dito sa home point. Yun, medyo pataasin natin kasi parang mababa pa. Yun, 91 meters. Tingnan nyo yung signal strength. Parang walang pagbabago 50% yung battery. Napaka-solid pa rin ng ng battery ng DJI Mini 3. Yun, napakaganda ng view. Ayun Kaso screen record lang tayo. Di ko naman kasi para makita nyo yung details. Ayun. 47% yung signal, 4 bars. Yan, full bar. Ganito kaganda yung lugar namin kabundukan, tapos sa kabilang side dagat. Tanaw dito ang Tikaw Island ng Masbate. Sa likod niyan, Masbate City. Napakaganda. Halos nasanay ako dito magpalipad ng drone. Diyan mismo sa dagat, tapos dito sa kabundukan. Ganda ng sunset. Yan naman ang Tinakos. Yan naman ang Bagataw Island. Yung Tinakos Island na sinasabi ko dito sa right side, yung maliit na isla. Yan. Yung sa right side na maliit na isla, yan ang Tinakos. Tapos ang Bagataw Island, yan mismong malaki sa left side. So balik na tayo. Yan, napapansin nyo, medyo napuputol yung signal dahil sa dumaan ako dito sa dalawang tower. Madalas yan mangyari sa akin dito nagkakaroon ng interference pag dumaan sa may tower. Natural yan. May pagkakataon na wala, pero may pagkakataon din na ganito. Kumbaga naapektuhan siya ng frequency ng mga tower. 41%. Ikutin lang natin hanggang sa mag 10% yung battery. So ayan, 82 meters, gawin nating 70. Yung 71, yung 70. Dito lang tayo. Yung 38%. Napansin nyo, parang ganun pa rin ganun pa rin yung battery. Wala pa rin pagbabago. Kasi kung may diferensya na yung kumbaga kung may sira na yung battery niya, dapat halimbawa sabihin natin 70%, bigla siyang magdadrop mga 50, 70% to 50%, ganyan.
ganun yung may sira na battery. So ngayon, base sa obserbasyon ko, ganun pa rin siya, napaka-solid pa rin. Ayun no, 36, 35%. Husay talaga ng Mini 3. Kaya hindi ako kumbaga hindi ako nagsisisi na Mini 3 yung pinili ko. Kasi base sa obserbasyon ko, sa mga nakikita ko sa review, tapos may mga kaibigan akong nagkaroon din ng Mini 3. Solid talaga. Pagdating sa camera, napaka-solid. Ang ganda rin ng quality. Dito pa lang yan screen record pa lang yan. So sa mga susunod na video natin, ang gagawin natin sa camera settings naman, yun naman ang ituturo ko sa mga kapwa ko baguhan sa pagpapalipad ng drone. So ako po, hindi po ako professional, katulad nyo rin akong isang baguhan sa pag-drone. So kumbaga kung ano lang yung mga natututunan kong idea sa pagpapalipad ko ng drone, yun din ang ibabahagi ko sa inyo. Para kumbaga maiwasan nyo na yung mga error na dinaanan ko dati. Kumbaga mailigtas na kayo. Hindi nyo na mapagdaanan yung mga napagdaanan kong error. Yung mga pilot error na nangyari sa akin. Ayun, napakaganda ng view. Solid talaga oh. Naka 1080p 60 frame per second, pero hindi naman ako nag-record. Napansin nyo tong parang ulap dito sa my right side. Yan. Natural na nangyayari yan dito sa application. Minsan kala nyo ulap na biglang lumalabas sa display. Napaka-solid ng view. The best talaga. Ayun, 28% na yung battery natin. Hintayin nating mag-activate ang auto return. Check ko ibaba ko lang yung camera. Tilt down. Yun. Tilt down natin yung camera. Ayun. So dito hintayin ko na lang na malubat yung battery. Asa na tayo? Malapit lang pala tayo. 58 meters yung distance natin sa home point. Ipababa ko lang. Parang may natawag sa akin So yun, 24%. Kanina pa pala tayo naka sport mode. Tapos bawasan ko ng konti yung altitude, ang auto RTH altitude. Gawin kong 20. Yan, 20 meters. Hintayin na lang natin na malubat. Ilang meters ba? Yun, ilang 100. Yun, 202 meters yung distance. Hintayin na lang natin na malubat. Ayun, sakto, low battery, return to home. Hintayin natin na mag automatic siya. Hindi ko na siya pipindutin. Napakaganda sunset oh. Sa mga susunod nating video, mag-shoutout po ako. Sa ngayon kasi hindi ko na-lista yung mga natin subscriber, mga kaibigan natin, kapwa ko baguhan. Battery level is low. Hindi ko na yan pipindutin. Aircraft will Kailangan return ko to na the home automatic. point in 10 seconds. 18% yung battery. Return to home. Ayun, dapat 20 meters. Ayun. Ewan ko ba sa DJI Mini 3 kasi laging lagpas ng 1 metro. Halimbawa, yung auto RTH altitude ko ay 20, nangyari sa kanya 21. Laging may sobra, bakit kaya? Yun, 16% yung battery. Hintayin na natin na mag-auto land siya. Asa na ba? Ito na. Dito siya sa kabila.
dito siya mag landing. So ang gagawin ko, i-cancel ko yung ano niya, yung pag auto land. Landing. Hindi ko masyado makita, asa na yun? Ayun na pala. Yan, landing na. I-cancel ko yan pag malapit na siya mag landing. Cancel. Yun. Low battery, return to home. Ano na? 13% na lang yung battery. Nakita nyo, ayan o. 1 bar na lang. Nag-blink na sa 1 bar. 12% na lang yung tirang battery. Pero napakahusay, ganun pa rin ano. So yan, wag na natin hintayin kasi nasubukan naman natin eh. Okay na. So ito, i-hand touch ko na lang. Yun, tinaob ko na lang yung DJI Mini 3. Ito na, napakasulit. So yan, hindi natin tatanggalin sa ano ng video yung DJI Mini 3. Ito baka sabihin kasi ng iba na ano, na pinalitan natin ng battery or kinat natin yung video. Baka hindi maniwala na ito yung ni-repair natin na battery ng DJI Mini 3. So ito, ganito yung gagawin ko ano. So yan, connected dun sa remote. Ayan, para legit talaga na makita nyo na ito talaga yung ni-repair natin. So yan, i-off ko yung drone. Yun, magdi-disconnect dun sa controller dito sa baba. Ayun, disconnected na sa application. So ngayon, ito ang gagawin ko ano. Tanggalin ko yung battery. Ito yung battery walang cut yan. Gusto kasi makita nyo na legit talaga yung pinapakita ko sa inyo mga video. Ito, tanggalin ko, baklasin ko para walang duda yung ibang ano natin. Kasi may nag ano sa akin may nung nakaraan nag comment na parang hindi raw totoo yung mga ginagawa natin video. Ewan ko ba kung saan niya napulot yung ano niya na yun, yung comment. Kasi parang hindi to totoo ano, parang hindi daw totoo. Nabubulol ako Ito na. O ayan, pansin nyo, ito mismo yung battery na repair natin. At ayan yung wire. Yan, nakita nyo. Yan yung dalawang wire, yung kulay itim na dun sa temperature sensor nakakabit. Ito naman yung takip. Yan, ito mismo yung original na battery ng DJI Mini 3. Tapos ito pala no, isa sa mga kailangan yung tandaan, halimbawa bibili kayo ng second hand na battery ng DJI Mini 3 or kahit anumang battery ng DJI drone, tandaan nyo tong sticker na to, yung DJI, nakita nyo yung logo. Pag color white yung pinaka sticker nya, ibig sabihin good yan, hindi nabasa. Pero pag color red, ibig sabihin nabasa yan, pwedeng nalaglag sa tubig or naulanan. So yan yung titingnan nyo pag bibili kayo ng mga battery or drone. Sa drone kasi, sa mga DJI drone, ganyan yung sticker. Color white pag hindi water damage, pero pag water damage, color red. Yan yung tandaan nyo no. So ito yung serial number, yung pinakita ko kanina pag umpisa ng video natin. So yan, para makita nyo lang na legit yung mga ginagawa natin dito sa ating YouTube channel. So sana may natutunan kayo kahit konti. So nasa sa inyo na lang kung natulungan kayo ng mga ginagawa kong video. So sa mga nag-subscribe po sa ating YouTube channel, maraming salamat po. At sa mga nanood lang, maraming salamat din po. So hindi tayo namimilit ng tao kung mag-subscribe o hindi. Ang importante sa atin na i-share natin yung mga idea natin pagdating sa mga drone. Katulad nitong DJI Mini 3. Ayan o. Kala nyo hindi na-repair. Hindi pa yan hindi pa yan naka-glue. So ang ilalagay ko dyan yung silicone gasket. Yung ginagamit sa mga makina ng motor at sa mga kotse. Yung silicone gasket maker. So yan.
Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. At sa susunod na video natin, sisiguraduhin kung may shoutout na tayo. I-shoutout natin yung mga kaibigan natin nagko-comment, yung mga nag-subscribe, at yung mga nagtatanong sa atin. So marami pa tayong gagawing mga video dito sa ating YouTube channel. Ang sunod na video natin ay sa camera settings ng DJI Mini 3. Marami kasi yung nalilito sa camera settings, lalong lalo na yung mga kapwa ko beginner. So yan ang abangan nyo. So yan, maraming salamat po. At ito na yung DJI Mini 3 natin, 118 cycles sa loob ng isang taon. Tapos ito pala oh, tingnan nyo yung DJI Mini 3. Ayan, yan yung quality niya hanggang ngayon, parang walang pagbabago, napakalinis pa rin.